Mga bro, alam nyo ba na ang Japan Coast Guard (JCG) ay may pinakamalaking patrol vessel na may gross tonnage na 6,500? Ayon sa draft ng kanilang construction plan, ang bagong vessel na ito ay magkakaroon ng gross tonnage na 3 beses na mas malaki, at magiging mga 200 meters ang haba. Grabe, parang floating city na ito. Ngayon, isipin nyo kung ang Philippine Coast Guard ay makakakuha ng ganitong klase ng barko. Malaki ang magiging benepisyo nito, lalo na sa West Philippine Sea. Magbibigay ito ng mas malaking presence sa disputed waters, na napaka-importante sa ating national security. Ang laki ng barko ay magsisilbing deterrent sa mga nagtatangkang mag-trespass sa ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Ang ganitong vessel ay equipped with advanced technology and facilities. May radar systems, communication equipment, at iba pang state-of-the-art features na makakatulong sa maritime surveillance at monitoring. With these capabilities, mas madali nating matutukoy at malalaman kung may mga illegal activities, tulad ng smuggling o illegal fishing, na nagaganap sa ating karagatan. Mas mataas ang capacity nito para sa search and rescue operations. Sa laki at lawak ng ating karagatan, mahalaga na may mabilis at epektibong response team tayo. Ang malaking patrol vessel ay makakapagdala ng mas maraming personnel at equipment para sa emergency situations, kaya mas marami tayong marerespond na distress calls at mas maraming buhay ang maliligtas. Malaking tulong din ito sa humanitarian missions. Kapag may natural calamities, tulad ng bagyo o lindol, ang malaking vessel na ito ay maaaring magdala ng relief goods at medical supplies sa mga apektadong lugar. Ang kanyang capacity to transport goods and people ay crucial sa mabilis na pagtugon sa mga ganitong pangangailangan.